Ito po yan mga kaibigan para makapag-extend ho tayo. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi lamang po ako sa inyo. Yun pong setup po ng atin pong piso wifi na kung saan ang ISP na gamit natin ay Starlink po mga kaibigan. Kasi meron ho tayong mga kaibigan dyan na nagtatanong kung paano daw yung setup ng piso wifi na ang source niya ay Starlink po yung gagamitin. So ipapaliwanag ko lamang po sa inyong kaibigan sa simpleng paraan or bibigyan ko po kayo ng diagram para makita ho ninyo actual yung pong gagawin ho natin pag nandyan na po yung mga Starlink ho natin sa atin. Kapareho lang din naman po mga kaibigan yung pong setup ng ating piso wifi na kung saan yung gamit natin ay Globe or di kaya ay PLDT. Ganun din po yung atin pong gagawin sa Starlink po mga kaibigan. Po pala mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, nag-like ng ating mga video, nag-share na din ng ating mga video, at saka importante sa lahat ay dapat po mag-hit ho tayo ng ating pong notification bell para ma-notify ho tayo sa susunod pa po ng atin pong mga video tutorial. At maraming salamat po sa lahat po ng mga taga-subaybay ho natin, nag-follow ho sa atin pong YouTube channel. At ako po ay talagang natutuwa sapagkat umabot ho tayo ng 20,000 subscriber mga kaibigan. Talagang hindi ko po talaga inaasahan na aabot ho tayo sa ganyang karami ho ng atin pong mga followers sa YouTube channel ho natin. O nga din po pala mga kaibigan, kung kayo po ay bibili ng mga piso wifi parts, ng mga Microtech, ay meron din po tayong mga link sa baba ho ng ating video na bisitahin nyo lang po ang mga tindahan na po yan sa Shopee kasi lahat po ng ating pong pinili na link mga kaibigan ay legit store po yan, hindi ho talaga kayo mas-scam at ganun din ay talagang napakamura ho na kanilang binibenta po dyan. Kahit gamitin po ninyo ang link o bisitahin ninyo ang link para mga kaibigan ay makabili ho kayo ng mga mura at saka legit na mga item po dyan mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, sisimulan na ho natin. Pakita ko lamang po sa inyo yung diagram natin mga kaibigan. Sa nakikita ho ninyo mga kaibigan, yun pong pinakauna natin na diagram. Dito po sa diagram ho natin, ito po mga kaibigan. Kung gagamitin lang naman po yung ating pong Starlink for personal use lang through wireless, gagamit lamang ho ng cellphone, laptop, ay ganito lang po yung binibili or ganito lamang po kasimple yung pong pag-setup mga kaibigan ng Starlink. So from Starlink, papunta po dito mga kaibigan sa Starlink router. So yun na, magagamit mo na siya. Pagkatapos ho ninyong i-set up ito, dun po sa apps ng Starlink mga kaibigan. Kaya sa ganitong setup ay problema po mga kaibigan kasi wala pong Ethernet LAN ho ito. Kasi nga po, router lamang ho yung kasama ho nito at wireless po ito mga kaibigan. So kaya, ang Starlink din naman po ay nag-offer din po sila ng tinatawag natin na Ethernet adapter. Ito po yan mga kaibigan para makapag-extend ho tayo sa internet plan po natin pong nabili sa Starlink mga kaibigan. So ibig sabihin, kasi nag-provide din po sila ng Ethernet adapter, so walang problema kung tayo po ay mag-e-extend ng atin pong Ethernet doon po sa atin pong laptop or kung saan man po natin ito gagamitin. Sa tingin ko po mga kaibigan, hindi naman po siguro bawal kasi nagbabayad naman ho tayo monthly at saka limit lang din naman po yung Mbps na ating pong makukuha doon sa area mismo kung saan man po tayo nakalocate dito po sa Pilipinas. So para po makapag-extend tayo ng ating pong internet doon po sa ating computer o saan man natin gagamitin, kaya po bibili ho talaga tayo ng Starlink Ethernet adapter. Ito mga kaibigan, para makapag-extend ho tayo ng atin pong internet doon po sa ibang computer na atin pong gagamitin. Hindi lamang po wireless yung ating magagamit nito. Pag mayroon pong Starlink Ethernet adapter, ay pwede din po tayong makapag-extend ng atin pong internet through LAN mga kaibigan. So ipapakita ko lamang po sa inyo mga kaibigan yung pong pag-install ng Starlink Ethernet adapter sa Starlink ho natin. So ito po yan mga kaibigan. So yung hinahawakan po dyan, yan po yung router mga kaibigan ng Starlink. So yan naman pong kinuha, ito po mga kaibigan, yan po yung Starlink na cable. Kukunin po yan dyan para dyan po natin ilagay yung cable po ng Ethernet adapter. O yan po mga kaibigan, ito po yung Ethernet adapter. Meron po siyang port dito mga kaibigan para sa LAN ho natin. So ito po ay connection po ito dito sa Ethernet mga kaibigan. So isasalpak po dyan dito sa port ng Starlink. Ayan po mga kaibigan. So connected na po mga kaibigan yung Starlink at doon sa atin pong Ethernet adapter. So ito naman po mga kaibigan, yung pong ilalagay natin dito sa Ethernet adapter, yan po yung galing sa router ng Starlink
na kung saan kanina ay hinablot po mga kaibigan. So ililipat po dyan dito po sa Ethernet adapter ng Starlink po mga kaibigan. So ayan po, ganyan lamang po kasimple yung pong pang-install. So ito na po mga kaibigan yung pong port ng LAN na kung saan dyan po natin i-extend yun pong atin pong internet dun po sa mga computer na atin pong gagamitin. Ayan po mga kaibigan, dyan lang po natin ilagay yung cable LAN ho natin papunta dun sa hub or anumang gagamitin natin na router para ma-extend lalo natin yun pong atin pong internet po mga kaibigan. So ito po yan mga kaibigan, yun pong tinutukoy ho natin kanina na Ethernet adapter. Okay, so papunta dyan sa Wi-Fi router ng Starlink, tapos i-extend niya dun po sa hub na atin pong gagamitin. So halimbawa gagamit ho tayo ng or i-extend ho natin yun pong ating internet papunta po sa atin pong mga vendor, ay ganito lamang po mga kaibigan. Halimbawa, yung atin pong Starlink ay may nakukuha po na 150 Mbps na lakas dun sa area mga kaibigan. Yung gagawin ho natin dito para ma-manage ho natin ng tama yung atin pong speed ng ating Mbps, or yung iba ay talagang gumagamit po ng PPPoE. Ito po mga kaibigan. So dito, para hindi daw po ma-block yung atin pong Starlink, ay gagamit ng anti-ISP, gamit ng anti-torrent, ay dapat ma-block yung porn site or yung adult sites para hindi ma-detect ng ISP natin mga kaibigan. Tama din naman po para sa seguridad na din po natin na hindi po ma-block yung account ho natin, kasi pag meron hong kasi pag marami pong mga client na nanonood po ng mga porn site mga kaibigan, posible na ibablock po yan ng Starlink po mga kaibigan. Lalong-lalo na kung gagamit din po ng torrent sa pag-download. So sa mabilisang paggamit, hindi ko rin alam kung ano yung ma-interrupt sa system nila. Pero mga kaibigan, kasi atin na po ito, so syempre, meron din po tayong freedom na kung saan po natin gagamitin atin pong internet. So halimbawa, may lakas po na 150 Mbps. So, gagamitan natin siya ng PPPoE gamit po ang Microtech. So, from PPPoE, labas natin to papunta sa switch hub. Tapos, si switch hub naman, siya yung bridge papunta doon sa atin pong mga modem or router na meron pong PPPoE system or PPPoE options doon po sa router ho natin. Pinakita ko sa inyo mga kaibigan, yun pong video ko last kung paano po mag-set up ng Microtech na naka-PPPoE. So, halimbawa mga kaibigan, na-manage natin siya dito po sa atin itong Microtech na yung ibibigay lamang ho natin sapagkat 150 Mbps lamang yung nakukuha natin. So, bibigyan natin yung tatlong vendor ho natin mga kaibigan ng tig 50 Mbps. So, 50 Mbps each yung masasagap ng atin pong vendor mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung 150 yung atin pong nakukuha, ay insakto lamang po yung atin pong magagamit sapagkat 150 Mbps lamang yung makukuha din nila. So 150 Mbps lang din po yung total mga kaibigan. So sa mga kaibigan natin dyan na nagtatanong kung paano daw i-set up na gamit po ang Starlink, so ganyan lamang po kasimple mga kaibigan yung pong pag-set up po. May mga kaibigan din naman po tayo dyan nakakilala na hindi naman po sila gumagamit ng Microtech po mga kaibigan. Kaya nga po tinatanong ko sila kung okay lang po ba yung kanilang Starlink. Okay naman daw po. Hindi naman daw po na-block hanggang sa ngayon. Tinanong ko din po mga kaibigan kung ilang vendor yung gamit niya. Sabi niya ay 10 vendors yung gamit niya sa Starlink na wala pong ginagamit na Microtech. Pero para mas safe po mga kaibigan ay talagang gagamit ho talaga tayo ng Microtech. So yung Microtech mga kaibigan, wala na pong benta ngayon sa Shopee or sa Lazada. Hindi ko alam kung saan po yan mabibili. So ganyan lamang po mga kaibigan sa araw na ito. Yan lamang po ang akin pong ibabahagi po sa inyo. Nga po pala mga kaibigan, kapag dadaan po yung ads po sa video ho ninyo, wag po niyong skip para naman po ay makatulong ho kayo sa paglago ho ng atin pong YouTube channel. Again, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, wag po niyo kaligtaan na mag-like, na mag-share ng ating video at mag-subscribe ng ating YouTube channel. At importante sa lahat, mag-hit po ng ating notification bell para ma-notify ho tayo sa bago po nating mga video tutorial. Kung kayo man po ay may mga katanungan, mag-iwan lamang po kayo sa atin pong comment section sa baba ho nating video mga kaibigan. At kung may panahon man ho tayo, ay re-replyan ko po kayo. At pasensya po sa lahat ng hindi po marireplyan. Maraming salamat po. Again and again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.